Pagkamahal-mahal ng petrolyo, inaprubahan po ng gobyerno na lumang klase ng diesel muna ang gamitin sa ilang sasakyan. At live mula sa Quezon City, may Express report si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang ibig sabihin niya ang ginawa ng gobyerno na inaprubahan yung murang diesel, tsaka available ba yan sa merkado? Tama, Ruth, pinayagan na nga muna ng Department of Energy yung mga oil company na magbenta muna ng lumang klaseng diesel o itong Euro 2 diesel para masiguro yung supply ng langis dito sa bansa. Ngayong tuloy-tuloy pa rin ang gulo sa Middle East. Yan ang nakapaloob sa isang department order na kakalabas lamang. Ayon dito, hindi nito papalitan ang kasulukuyang regulasyon kung saan Euro 4 diesel lamang ang maaaring gamitin sa bansa na mas malinis at may tuturing na mas environment friendly dahil sa kakaunting ibinubuga nitong toxic chemical sa hangin. Ayon pa sa ahensya, pansamantala at targeted lamang ang pagpayag nito sa paggamit ng Euro 2 diesel. Ang maaari lamang gumamit ito ay yung mga sasakyan na ginawa bago ang taong 2015 katulad ng mga traditional jeepney at gayon din ng mga power plant at generator at mga sasakyang pandagat. Ayon sa isang industry source, ito raw ang paraan ng gobyerno para masiguro ang supply ng langis sa bansa dahil sa ganitong paraan, mas maraming refineries na papagkukunan ng supply ng langis at hindi yung mga tali lamang sa paggawa ng Euro 4 diesel. Pero ayon sa isang oil company, mukhang mahirapang maipatupad ito. Kakailangan daw kasi ng hiwalay na tangke na paglalagakan ng ganitong klaseng diesel at hiwalay na pump, kaya magiging pahirapan ito sa mga maliliit na gas stations. Ayon naman sa Automotive Association of the Philippines, baka raw maging sanhi lamang ito ng kalituhan sa mga motorista. Kung makakapagpakarga kasi ng Euro 2 diesel ang mga mas bagong modelo ng sasakyan, maaaring masira ang makina nito dahil sa mas malaking sulfur content ang Euro 2 diesel. Ang dapat daw magkaroon na lamang ng kampanya ang pamahalaan na manawagan sa mga motorista na magtipid ng konsumo para hindi mauwi ang bansa sa pagrarasyon ng langis. Ruth, ayon sa ating mga industry sources, pwedeng umabot ng 17 hanggang 18 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel ngayong linggong ito at 8 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Kaya naman maraming mga gasoline stations dito sa kabaan ng Commonwealth ang pila na sa ngayon. Ruth. Linawin ko lang, Gerard, itong pag-downgrade, so sa diesel lang yan, hindi sa gasolina, tama ba? Tama, Ruth, sa diesel lamang ito dahil ito yung may available options na yun nga, pwede kang mag-Euro 2, pwede kang mag-Euro 4. Yung sa gasoline, wala tayong ganong option. Ruth. O, yung isa pa, so pakilinaw lang kasi ang mangyayari, parang kumbaga mas lilipat yung demand. Yun yung gusto mangyari ng gobyerno, lumipat yung demand kung sakali sa Euro 2 para at least kahit paano may mas maraming supply ng Euro 4. Ganun ba yun? Tama rin yun, Ruth, dahil kapag itong Euro 2 maging available, ang mas makagamit kasi nito yung mga jeepney natin, at yung mga pampublikong sasakyan at yung mga sasakyan niya na manufactured before 2015. So hindi na lahat mag-aagawan doon sa Euro 4. At kapag daw kasi may Euro 2 rin tayo na option, mas marami tayong mga oil refineries na pwedeng pagkunan ng supply ng langis. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.